Magandang araw mula sa Diskurso on Air at welcome sa panibagong episode ng Diskurso Totoo. Ito ang weekly tambayan ng mga usaping mahalaga sa bayan. Ngayong linggo, ano-ano nga ba yung mga naging ganap? Alamin natin. Ayon sa mga diskaya, 17 mambabatas sangkot di umano sa maanumalyang flood control projects. Estrada, Arjo Atayde at Villanueva. Calaboso. 30 mga pribadong grupo gusto ng hiwalay na investigasyon at ayon sa palasyo, ang mga kontraktor, binulsa lang daw ang pondo. Vico Soto, dumalo sa flood control hearing. Ang mga kontraktor, 2 to 3% lang daw ang kita kahit 100 billion ang hawak. At Chis Escudero, tinanggal bilang Senate President. Ang dahilan, anomalya nga ba o pamumulitika? At yan ang mga mainit na balitang bumulaga sa atin ngayong linggo. Grabe no, isang buong linggong lahat yon, lahat magkakakabit, magkakakonect no. Usaping gobyerno, flood control, mga aligasyon ng korupsyon. Ang gulo ng Pilipinas. Pag-usapan nga natin, 17 mga opisyal, kinanta ng mga diskaya. Damay dito si Arjo Atayde, Estrada at Villanueva. 17 lawmakers and DPWH officials demanded 25% cuts daw from the flood control projects. Estrada and Villanueva allegedly got 30% of the cuts from the Bulacan projects and they both denied the allegation. Kung totoo man yung aligasyon ng mga diskaya, ibig sabihin, nabubulsa agad yung pera bago pa man maisagawa itong mga flood control projects na ito. At paglabas ng mga pangalan, mapapansin niyo yung mga kinanta ng mga diskaya. As expected, kanya-kanya na sila ng statement na sinasabing walang basihan yung aligasyon, walang pruweba. Ano ba yung intensyon ng pagbanggit sa kanilang mga pangalan? And look at this, Kung may 17 pinangalanan ang mga diskaya, sa kanila pa lang yun, imagine how many names pa ang lalabas at mai-involve sa iba pang mga kontraktor. 30 private organizations nais magsagawa ng hiwalay na investigasyon. Ayon sa palasyo, binulsa ng mga kontraktor ang pondo. It goes to show na wala nang tiwala yung mga tao sa gobyerno kasi yung mga private companies gusto na rin nilang magkaroon ng hiwalay na investigasyon, Paano nga naman tayo makakasigurong tama yung magiging hatol kung sila-sila lang din yung maglilitis at mag-iimbestiga sa kanilang mga sarili? Lalo na sa usaping korupsyon, And we're just talking about flood control projects. Wala pa yung mga ibang ahensya, Farm to road market, education, mga infrastructure na hindi related sa flood control. Flood control pa lang ito. Vico Soto dumalo sa hearing, wag daw maniwala sa mga diskaya. Matapos nga pangalanan ng mga diskaya itong mga sangkot sa flood control issue, dumalo si Vico sa hearing upang ibahagi yung punto niya. Ang sabi niya, wag daw agad-agad maniniwala sa mga diskaya. May point naman si Vico na kailangan talagang imbestigahan at patunayan ng mga tinuturo ng mga diskaya na wala silang kinalaman dito. Ang kaso, kapag pinabulaan na ng mga sangkot dito yung aligasyon, maliban sa nililinis na yung pangalan nila, parang lumilitaw din na hindi talaga sila aware at wala silang pakialam sa krisis natin sa pagbaha dito sa Pilipinas. Chis Escudero tinanggal bilang Senate President at Vico Soto pumalit sa gitna ng kontrobersya sa flood control. Naging mabilis yung tanggalan. Dapat lang kasi yung mga name-mention na involved dito sa flood control bruha, kailangan mapalitan agad sa posisyon nila. Medyo mahirap tignan tong issue na to Ibig bang sabihin nito nagsisimula na tayo ng panibagong hubog ng gobyerno? Na ito na ba yung parang magandang simula para puksain yung korupsyon? O baka naman politika lang lahat ng ito? At yan ang mga naging kaganapan ngayong linggo. Ito ang Diskurso Totoo, ang weekly tambayan ng mga usaping mahalaga sa bayan. Next week, meron na kaya tayong makakadiskurso? Kaya abangan ulit kami dito sa Diskurso on Air at huwag kalimutang i-follow ang aming YouTube channel. Ako po si Benj at ito ang Diskurso Totoo.